Nandito ako ngayon sa Hamadera Park. Malapit lang dito yung lugar kung saan ako nagtuturo. Nakakatawa, wala pala akong pasok ngayon. Sobrang sipag ko kasi magtrabaho. Nakalimutan ko, pang 5 linggo pala ngayon, so wala akong pasok. Mabuti na lang may park na ganito kaganda. Kasi kung wala, parang feeling ko, ang gagawin ko mula ngayon. Sobrang sipag ko kasi magtrabaho. Hindi ko na natatandaan ko ano yung pang-4, pang-5. So wala akong pasok ngayong araw. Mabuti na lang din at ang nasa isip ko kasi, gusto ko magbaon ng something na gawa ko. So meron akong bag dito. Yan yung bag ko. So ang daming laman na pagkain yan kasi iniisip ko na baka magutom ako pag sa mga classes. Wala pala akong klase ngayon. Naabutan ko pa yung mga kalapati at saka yung mga bata nandun sa likod. Ayan. So may sila dito, 1-day trip sa Hamadera Park. Mabuti na lang itong park na to, sobrang lawak. Kaya kahit abutin ako dito ng 3 hanggang 5 oras, okay lang. At saka maganda dito presko, maraming puno, at saka itong puno, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero grabe yung amoy ng puno na yan. Yung minsan nakaka-allergy na. At saka maraming mga pine trees dito. Sikat yung park na to sa pagkakaroon ng maraming pine trees. So, may cute. Alam nyo, gusto ko sana pakita sa inyo tong video na to na babae na nag-push ng stroller. Kasi may mga batang picture, may mga bata siyang kasama. So, ayokong isama sa picture. Pero cute, promise. Pag nakatalikod na lang tignan nyo Asan na sila? Ayan Yun lang. Kasi hindi pwede ipakita yung muka. So, kain muna ako dito tapos magmumuni-muni. So, ipapakita ko sa inyo yung mga pine trees nila dito. Diba? Ang ng sikat ng araw. Bukas ang dami ko na naman tigidig sa mukha na to. Sabi ng doktor, wag daw ako magpapasikat ng araw. Lalo na pag gantong mga 10 na. So, itong mga pine trees na to, sikat tong park na to sa maraming mga pine trees. Na ito yung isa sa mga pinagmamalaki ng park na to, malawak at saka maraming pine trees. Ang hindi ko lang masyadong, actually may mga kaibigan ako na hindi nakakapunta dito kasi meron silang allergy. Mabuti na lang wala akong allergy. Tapos sa side na yon may mga cherry blossoms doon. So sikat din tong park na to sa maraming mga cherry blossom trees na sa totoo lang kasi nakikita ko naman siya sa paligid. So parang hindi masyadong special na siya sa akin. Pero noong mga unang taon ko dito, taon-taon nandito kasama yung mga kaibigan ko. So, gusto ko lang din ikwento na may park kasi dito sa actually, itong buong park na to, dati, bawal daw pumasok yung mga Japanese dito. Yun ang chika nila sa amin na binantayan daw talaga to ng mga Americans. Wag kayo papasok Kaya nung binuksan na nila to sa mga Japanese, dun pa lang daw nila nakita na, okay, meron palang ganito dito, meron palang ganito dito. So, sa side na yon nung hindi pa yun naaayos, mamaya, kung may time ako, papakita ko sa inyo, na wala pang mga bato-bato, wala pang mga semesemento, nagsuswimming daw yung mga tao doon. Buti na lang di ko naabutan kasi hindi naman ako marunong mag-swimming. Yung nakikita nyo ngayon, yung park na yan yung fountain area na pag summer, pinubuksan nila yan tapos nag-enjoy yung mga bata. Sa likod ng fountain area na yon may toilet. Tapos sa likod nun, yung tinatawag nilang rose garden. So, papakita ko sa inyo kung gaano kalawak dito. Wala pa tayo sa kalahati nitong park na to pero sobrang lawak, mega promise. So may tinatawag sila ditong outdoor cafe na hindi ko pa napupuntahan, tagal-tagal ko na dito. Papunta naman tayo dito sa malaking park. Ito yung tinatawag nilang octopus park kasi may octopus size. Ay hindi to dito sa kabilang park yon. So dito hindi kayo mahihirapan. Sabi dito, gomi no bunbetsu. So kayo nang bahala pumili kung anong kalat ang gusto nyong itapon. So may malaking park dito. Hindi ito yung octopus park dun sa kabila yun, pero tignan nyo, grabe ang lawak, diba? So kapag maganda yung season, alam ba, pag spring, basta maganda yung season, yung mga tao na papagtripan nilang mag-barbecue. So dito lang tayo sa side ng kanan.
kasi ang daming bata dun sa bandang kaliwa. Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo sa ang lawak ng park na to. And then we're gonna go the whole way around. May mga vending machines at saka mga toilets din dito, mga restroom, kaya hindi kayo mahihirap. Nakakatuwa to. Kasi kapag may mga kalat kayo, lalagay nyo lang dyan. Tapos kayo na bahala. Tapos kapag nagba-barbecue kayo, pwede nyo linisan on your own. Ang sabi dito, kisha, no, diba? So, ang pagkakaiba nung kisha, tsaka nung densha, yung kisha, yun yung ano, chug, 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 chug. Pero syempre, wala na yung usok ngayon. So, itong mga nakikita nyong mga puno na yan, mga cherry blossom trees yan. Mukha lang yung parang mga natuyot, pero kapag spring, sobrang ganda niyan. Kung nakita nyo na yung mga pictures ko nung mga noon, diba? Nakikita nyo talaga yon, makikita nyo sobrang ganda. Tapos yung mga tao, dyan sila uupo, kakain sila, yung iba natutulog, yung iba nagba-barbecue. Pero ngayon kasi, limited na yung mga spots na pwedeng mag-barbecue. Kasi pinapangalagaan nila yung ganda ng park na to. So, papunta na tayo din sa station ng Kisha. Na feeling ko hindi yun umaandar ngayon kasi wala namang masyadong tao. Alam nyo, very rare for me to see this Hamadera Park na walang tao, walang halos tao. Kasi lagi itong puno pag pumupunta ako. Dito may mga events. So, dito na tayo. So, may mga, dito rin nagaganap yung mga practice ng tennis, ng mga badminton, soccer, baseball, ganon. So, dito na tayo sa Kisha. No, diba? Ay, tika lang! Nakasakay na ako dito. So, actually, maganda to kasi iikot ka nito sa buong park. So, ito nga pala ang information yan. Baka gusto nyong malaman. Saan kayo maghihintay? Chushajo. Tapos, ito yung seaside na sinasabi ko na dati, sinasabi nila na pwede kang lumangoy. But now, cannot be. So, may mga ano dito, may mga tao na they do canoeing pag may free time set. At saka nga pala dito kapag Saturday, Sunday, ang daming nagja-jogging. Pero sa tingnan nyo ngayon, walang masyadong nagja-jogging. Wala talagang katao-tao. It's very rare again. Pag pupunta kayo sa park na to, talagang, although syempre may space for you to walk. Pero alam mo yung ang daming tao. So, ito yung side na sinasabi ko. We'll go down para mas ma-imagine nyo kung anong itsura. Jack! Yeah, dito pala maganda. Hindi na pala kailangan bumaba. So, yun yung bisikleta ko. Tapos, yan yung itsura niya. Tapos, yung kabilang side nito, ang daming factory. So, balik na naman tayo sa sikat ng araw. Bukas tigidig na naman. So, ayun yung part. Ito yung seaside. Tapos, dito naman, yung kung saan nagaganap yung mga activities. Hindi ko alam kung magkano binabayad nila for rent. Oo nga pala. Hindi ko alam kung meron this year. Pero, every year kasi, may fireworks event dito. So, syempre, may decided yung mga spots. Pero pagka nasumpungan mo ng maganda yung timing na gusto mo manood ng fireworks na libre, dito nagaganap yun sa Hamadera Park. Pag mahilig ka nga pala or meron ka nga palang dog,
pwedeng mag-enjoy yan dito sa tinatawag nilang dog run. Pero dahil wala akong dog, mag-run na lang ako. Tapos sa side na to, may tennis court. Hinahanap ko yung Octopus Park. Feeling ko nandoon pa yun. Sabi ko nga sa inyo, sobrang lawak dito. Kung makikita nyo, may mga nagpa-practice doon ng tennis. Again, for their privacy, hindi ko na lang ipapakita, pero may mga tao sa loob na nagpa-practice. Again, there's another toilet and vending machine. May orasan din kung sakaling makalimutan mo yung watch. Sobrang ganda, diba? Sayang, ang daming, maganda sana ng lugar na to, kaso ang daming mga bata. Hindi pwedeng ipakita sa video, kaya dito tayo sa kapila. Tapos may mahabang slide pala dito. Ayun o. Dati sinubukan ko to, tapos ayoko nang umulit kasi ang sakit sa puwet. Ayun, mahabang slide. Dito pala makikita yung mga magagandang mga trees. Kasi yung kabila puro green. Kung nakikita nyo yan, dyan dumadaan yung cart pala yung tawag, yung cart. Na hindi ko pa nasasakyan, pero palagi ko nakita dumadaan yan dito. So sa pinakadulo nito, makikita natin. Na-reach na natin yung pinakadulo ng park. So, dito yung pinakasimula ng cart. So, dyan kayo papasok. So, may slide na naman doon sa side na yun. Sabi ko sa inyo, ang dami yung pwedeng gawin dito. Ito nga pala yung train. Ang sinasabi ko palang car, nandun sa kabila. So, ayan yung train. Kung makikita na, dito tayo sa may gilid lang tayo. Hanggang gilid lang tayo. Yan yung train na sinasakyan. Ang liit lang yan, pero ang cute niyan. Hindi ito kasing kagaya nung nandito sa Blue, hindi ganyan ang itsura niya. Yung kaninang train na sinabi kong Kisha, dito yun nag-stop. Tapos dito rin ulit yung nagsisimula, tapos babalik dun sa kabila. So, ganun kalawak tong park na to, na hanggang doon yan sa kabila. Tapos dito rin nagsisimula yung mga cars. Pero unfortunately, wala akong nakitang gumagalaw ngayon. Pero dahil nga siguro walang masyadong tao, kaya walang gustong sumakay, pero dito nag-start yan. So, itong park na to, marami kayong pwedeng gawin. If you wanna come here with your family, that will be very fun. Tsaka pag maganda yung panahon, ang dami yung karibal sa mga magagandang spots. Pag naman hindi maganda yung panahon, ay. Pag naman hindi masyadong maganda yung panahon, pwede rin kayo maglakad-lakad still. So, dito nagsisimula yung park. Tapos, dire-diretso natin ito hanggang matapos. And hopefully, kung etong mga bata na nandun sa may loob, sasakay ng train, makikita natin kung paano gumalaw yung train. Pero sa ngayon, parang mayroon silang mahabang orientation na magaganap muna bago sila sumakay. Parang gusto ko pang lumapit ng konti para mas mapakita sa inyo yung loob. Ay, parang pwede hanggang dito. Ayan. So, na-imagine nyo. Nakalagay ay Hamadera Kotsu Yuen. Ito na tayo. Ay, mali pala ako. Bawal pala yung bisikleta sa side na to. Ito pala yung side na puro mga tao. Dapat lang yung nagja-jogging. Kaya, alam nyo, may ganun na akong sense. Yung nahihiya na ako magkamali. Kaya, maghanap na tayo ng lugar kung saan ako kailangan. At dapat akong doon dumaan. Oh my God, wait lang. Ano yung nakita kong yun? Wait. Nakakita ako ng pasukan. Tingnan nyo dun, oh.
Ayun yun, doon dumadaan yung train. Ay, yung train, yung mga cars. Nga pala yung mga naglalaro ng baseball. Wala nga palang naglalaro ngayon, pero ang lawak nito. Pag may mga parang matches sila, yung mga amateur matches, yung mga pambatang, ganon, daming mga nanay na nakapila dyan. So, balik tayo dun sa kanina kong sinabi. Alam nyo, dito sa Japan, dito ko lang naranasan yung kapag may nakikita ko na bawal po ganito, tapos ginagawa ko, yung hindi ko naman sinasadyang magawa, pero gusto ko na agad siyang itama kasi nakakahiya. Dito nakakahiya talagang magkamali. Yung parang, hindi mo ba nabasa? Hindi mo ba alam? Parang gano'n. So, naghahanap na ako ngayon kung saan ako liliko kasi nga bawal nga daw. Ay, ang ganda ng scenery doon. At saka, nagde-date sina Lola at saka sila Lola. Dito rin, isa rin to sa mga ginagamit nila kapag gusto nila magkaroon ng mga matches. Diba? Sobrang lawak nito. Hindi ko na kayo madadala hanggang dulo kasi pag nakarating ako hanggang dulo, malayo na yun sa kung saan ako makakauwi. Makakarating na ako sa kabilang city. Dito na tayo lumiko kasi nahiya na ako eh. Sabi bawal daw yung bisikleta sa side na yon. So another toilet, another vending machine. Very convenient sa place na to. Another place for them to have matches. Kung hindi ako nagkakamali, sa side na to dito kami dati umupo para manood ng fireworks. Ito yung pinaka-paborito ko yung swing. Kaso ang daming karibal palagi dito eh. Yung park nga pala na to ay malapit sa station, sa JR Hagoromo at saka sa Higashi Hagoromo Station. Malapit din to sa Hamadera Koenmae Station. So talagang walking distance. Pabalik na ako dun sa kung saan ako nakaupo kanina kasi nagugutom na talaga ako. Ngayon pa lang ako kakain. Inuna ko muna yung chika sa inyong lahat. One thing I like about this park nga pala is lagi itong malinis. Syempre yung mga nakukulog na mga ganyang nagkukulay brown na, yung mga dahon-dahon, okay lang yan sa akin. Pero grabe yung linis ng park na to. Tapos, of course, may mga pasaway naman talaga, di naman maiiwasan. Pero nililinis agad yun kinabukasan. Tingnan natin yung loob ng tennis court. Wala namang naglalaro. Doon sa kabila may naglalaro eh. Pero dito walang naglalaro. Oh, okay. Diba sabi ko kanina, sa side na to ng park may water side, may seaside, tapos merong mga puno. Tapos sa kabilang side, may mga bahay na magaganda. Ang Hamadera Park pala ay kilala sa mga, chika lang naman ito ng mga estudyante ko ha. Dati daw, ang dami kasing mga Amerikano dito. So yung mga Amerikano na yung iba nakapang-asawa daw ng Japanese, yung iba naman nagtayo daw ng mga bahay dito na sobrang gaganda. So pag may time ako mamaya papakita ko sa inyo yung mga bahay na nakikita ko na ang gaganda talaga. Tsaka chika nila medyo may mga kaya daw. Hindi may mga kaya, mayayaman daw yung mga nakatira dito sa Hamadera. So balik na naman tayo dun sa park. Ayan na naman. I mean dun sa may kung saan naglalaro yung mga bagets at saka yung dog run na tinatawag nila. Grabe sila, maalaga talaga sila sa puno. Hindi ko alam kung bakit kailangan nila yun cover. Kasi iba naman walang cover. May discrimination ata pag matangkad or mataba yung puno eh. Sarap sa mata ng mga color green.
Kasi yung syempre yung bahay ko ano puro mga buildings na. Kaya pag nandito ako ngayong nandito ako, ang sarap sa mata ng color green. So kakain na talaga ako, totoo na to. And I'm about to reach the end of the park, pero hindi talaga yung pinakadulo pa. Kasi nga nagugutom na ako. At saka ayoko nandun pumunta dun hanggang dulo kasi wala na talagang masyadong tao dun. Natatakot na ako kahit na midday pa naman. So bumalik tayo dito kanina sa may fountain. Okay, isang tour ko kayo sa buong paligid ng fountain for you guys to imagine na, okay, ito pala yun. Tapos sabi ko kanina, diba, dun sa likod ng fountain na to ay may park, may rose garden. Pero dahil hindi naman tag-rose ngayon, ang rose ay May season. Ano ba to? Lubak-lubak yung boses ko. Bahala na po kayong umintindi. So, ayan, may toilet. Ang ganda nung colors ng mga flowers. Ay, meron pa rin pala. So, yan yung tinatawag nila na rose garden. Pwede kang pumasok sa loob. Libre kang pumasok sa loob. Ay, kwento ko lang din sa inyo. Dati, yung nangangalaga dito, iba kasi. So, yung quality ng mga roses before, medyo hindi masyadong maganda. Pero ang sabi nila, mula daw nung nag-iba yung nangangalaga sa mga roses dito, gumanda daw talaga. Oh, yung ganda. Sukin kaya natin. Total, saglit lang naman. Saan ko pa park yung bisikleta ko? Wait. Pagkatapos na talaga nitong rose garden na to, kakain na talaga ako. Let's take a look at it closer. So, ayun na nga. Chika sa akin ng mga students ko to na dati daw, teka lang, roses ba itong mga to? Hantayin ko nga kung nasa nakapangalan. Sabi ko na nga ba eh. Kasi hindi naman tag-rose ngayon. Pero ang gaganda ng mga bulaklak. Tama ba ako? Ang alam ko hindi ito rose. Pero bahala na kayo kung kayo ang mas nakakaalam. So, pasokin na natin tong. Ay, ang ganda. So, yun na nga. May mga events sila dito minsan. Yung nag-i-invite sila ng mga professional na mga singer magpa-perform dito. Ang ganda. Ito talaga roses. Okay. Medyo na ako. Tapos na yung pangangapa ko. Feel ko talaga roses na mga ito. Ang ganda nito. Dati, sa gitna na to, may stage to eh. Tapos dito sila nagpapa-perform. Nag-invite sila ng mga tao. Ang ganda. So, nandito na ako sa middle side, sa middle part ng park. So, imagine niyo kung gaano kaganda to pag marami ng mga roses. Yung part na yon sa labas ng rose garden na to ay barbecue place yan. So, pwede kang pumasok dyan tapos kumain ka ng barbecue. Siyempre, magbabayad ka. Para sa huling part ng aking kwento, gusto ko lang sabihin sa inyo na kahit gaano pa ka-modernize or modern ang lifestyle dito sa Japan, ay meron pa rin silang ganito. Yes, in case of emergency, nagagamit pa yan. So, another part ng aking last story, ito yung tinatawag nilang Shinshin-densha. So, sa likod niyan, yun yung Hamadera Koen Station. Hamadera Koen Main Station.
Tapos, itong chinchin na nakikita nyo, yan. So, yan ay makakapunta kayo ng Tennoji. Kung gusto nyo makarating. Pero very free. Very slowly. Tapos, ang presyo niyan ay mas mura. Nung unang panahon, nung marami pang gumagamit niyan, lagi daw yan crowded. Pero ngayon, ang gumagamit na lang daw dyan ay mga lolo-lola na pumupunta sa park, or pag halimbawa may mga event dito sa park kasi ayaw nila magmaneho. So yan. Tapos pwede kayong umangkas dyan. I mean, pwede kayong bumaba, sumakay, Norihoday, ika nga nila, na ang presyo ay, yung huli kong ginamit yan with my family, parang round trip na yun, kahit saan kami sumakay, kahit saan kami bumaba, ay 620 yen. Pero ngayon hindi ko alam kung magkano yung presyo. So yan yung pinaka first and last na station. Tapos papunta yan doon. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.